marami na rin naman po nakakaalam na adopted po ako ng grandparents. 2 months old pa lang ako. Ang pinaka-nagpalaki po sa akin, nag-alaga, nagpapadede, nag-ehele, and nakakamiss si Papa po. Papa ay si lolo ko po, asawa ni Mama Ellen. Kasi si Mama po nag-work as a teacher po. Naalala ko lang po, sobrang nakakamiss kasi Pag pinag-usapan ng past relationships, may mga lessons ka ba na natutunan sa pagkakamali rin or sa parang mga naging relationships mo in the past? Maraming curious bakit Mixilog. yun nga eh, Nag-artista ka daw ba? Actually, yes po. Naging alaga po tayo ni Kuya Germs, year 2014. Oh. Kasama ko sa mga shows sila Sue Ramirez, si Sofia Andres, sila Sanyo Lopez, sila Jack Roberto. Alam niyo po ba na aturing sa amin ni Tatay Germs, anak? Malapit ko na nga po pas tawagin si Kalinga at Tatay Ram. Joke lang. Actually, may mga nababasa na rin naman po ako mga negative comments about sa akin or may mga nababasa po ako like feeling gwapo naman ito. Yung like wala naman akong ginagawa or ang yabang ko daw po. Sa amin lang po. bansag sa inyo. Si Boss D, Yeah, si Papa Boss D, Jones, Papa si Carl Jones. Janry, and ako po. Si Carl, tsaka ikaw. F4 daw F4 pala to ng Kalingap eh. Eh, Lover boy. lover boy, ginamit na. Ano ibig sabihin yan? Para hindi ka ma-misinterpret pag lover boy. Actually, medyo nainis po ako. Yeah. Kaya siguro gumamit tayo ng mga words na. Pero ito, basahin ko na lang. Hello po. Hi, Pas! Yun! Inaabangan ka na dito. Andito na ang request ninyo. Mixilog in the house. Mixilog. Hello po, shoutout. Mikoy Michael, full name mo? Michael Cerces, middle name ko is Cervantes Halgalado po. Yan. So, maraming curious bakit Mixilog. Yun nga napanood ko, di ba, nanood ako ng live nyo kagabi ni Kalinga Kalingap po. Rap. So ito na talaga yun, bakit Mixilog. Actually, nagsimula po yan sa nickname ko na pinangalan ko, screen name ko, sabi na pinangalan sa akin. So later, kung bakit meron tayong screen name, Wow. explain natin later po. So yung screen name is Mix. And may mga naging kaibigan po ako na madalas nakakasama ko sa kainan, sa silugan. So, doon nag-start, Mixilog. So, tumatak na sa utak ko yun sa isip ko yung Mixilog na yun. So, Yun po yung yun. Mixilog, parang ginagamit mo siya na avatar name or yun yung tawag sa'yo ng mga friends Tawag mo? sa akin ng mga naging friends ko po nung nasa Manila tayo. Mixilog talaga Oo. tawag sa'yo? So hindi, mix. Kasi di ba po, Michael Cerces, Yeah. Mix. Mix. So, Yung silog dahil mahilig ka sa pag... dinugtungan na lang nila. So, hindi po sa akin galing yung idea yun sa mga kaibigan ko po. Yeah. Sa akin medyo cool yun yung name. Mixilog. Ang dali tandaan po, di ba? Kaya Yeah. siguro ginamit ko na din. Yeah. And then parang may request si Kalinga Prab na Opo. kung sakali napapalitan mo yung name para mas memorable sa iba, ano yung gagamitin mong name? Actually, okay po ako dun. Actually, sobrang po ako dun sa galing na mismo kay Yeah. Kalinga Prab po na lagyan ko ng Kalingap yung pangalan ko. Yeah. Pero, no? Parang approval yun eh. approval. Pero syempre po, for me hindi ko basta-basta, hindi dahil sinabi ni Kalinga Prab po gagawin ko. Para sa akin may may mga steps po. So, siguro papalitan ko po yung pangalan na magkakaroon ng Kalingap ang pangalan ko once na nakapag-charity na ako. Magandang idea. Tapos ano Tama po? rin. Tapos, syempre, hingi po ako ng approval, sama na Kalingap. Nice. So, bilang respect po. I think matutuwa ang mga audience no, yung proper respect Yes po. sa founder at kay Kuya Bal at Ate Yes po. Edna. Yes, kay Nag-artista Edna ka po. daw ba? Actually, yes po. Naging alaga po tayo ni Kuya Germs, year 2014. Oh. Sakto po,
pagka-graduate ko ng college, lumuwas po ako ng Manila para mag-OJT. And may naging kapitbahay po ako na dating nasa That's Entertainment artist po. So, hindi siya familiar yung name, pero malakas po yung connection. So, pinakilala po tayo kay Tatay Germs. Nakita niya kasi akong sumasayaw sa tabing kalsada. Dancer po kasi ako dito. So parang na-discover ka sa tabing kalsada? Kapitbahay ko pa, nakita niya lang na parang may nagpapatugtog tapos gumala, parang napa-steps lang ako ng So, actually po, ang niyan kasi, dito pa lang sa diet, performer na po ako. Okay. Dancer po ako, nagko-compete kami sa mga kapag may dance showdown, yan, yung mga tamblingan. So, nung lumuwas po ako ng Manila, yun, may naka-discover So, hindi mo po sa akin. pinlano na mag-apply sa talent Hindi search? po. Kumbaga may nakakita sa'yo sa Opo. kalsada? And then, in-introduce Cool. po ako kay Kuya Germs, pinakanta ako, So, pinasayaw na-experience mo yun, no? Parang, Ang pinaka- parang audition ba yun? Alam niyo po ba, anong pinakatumatak sa isip ko? Kasi tatay po yung tawag namin kay Kuya Yeah. Germs. So, kay tatay po. Ang pinakatumatak nun sa isip ko nung nag-audition ako, gustong-gusto niya mga kanta ni Ding Dong Avansado. Okay. Which is nakikita naman po sa live ko kapag kumakanta ako, yung Basta't Kasama Kita, na lagi nire-request Okay. na team song daw team song na nga ng Danjoy. So yun, Naging team song. naging team song. Tsaka yung Magmahal Sa'yo, yung mga ganun po. So, ikaw pala kumakanta talaga? Actually, hindi ako totally singer. Napakanta lang kasi kailangan po. Okay. So, ang pinakaano po nito, no, after ako kausapin, pinapili po ako kung mag-solo artist ako or sa group muna ako. So, mas pinili ko po sa group ako sumama kasi parang feeling ko hindi ko pa kaya eh. Kasi sanay po ako, di ba nga po, may group So, meron ako ka dito. palang ganun. Meron ka rin kaba. Oo naman po. So, yun po, pinapili ako. So, Pero pinili laki ng ko. tiwala sa'yo na pwedeng maging solo artist, no? Siguro, oo nga. Tapos yun na nga po, ang nangyari, pinili ko. So, pinasok po ako sa boy band. Boy band? Anong boy band Sing and yan? dance. Good vibes po. Good nag-group vibes. Po so, walang tulugan po yun. With the Master Showman. So, And- lumabas ka na rin doon. Yes po. And nagpe-perform Hahanapin niya ng kami. mga viewers natin. Tapos nagpe-perform po kami sa mga sa TV and sa mga fiesta. Na-invite po tayo. So, yun yung napaka-memorable po sa akin. So, ang nangyari din po kasi nun, habang nag-OJT ako yun, nakapasok ako. So, tinapos ko lang yung OJT. Parang ginawa ko na din po siyang hanap buhay. Yeah. Yung pagpe-perform po. And at the same, nag-enjoy. Minahal ko na rin kasi. Since Okay. nasa puso ko nga po yung pagiging performer, minahal ko na rin yung ginagawa ko. Mahirap bang maging talent? Like, kapag naging talent ka, napunta ka na kay Kuya Germs, may mga nangangarap ng iba ng big break. Actually, Nangyari ba yun sa life? umabot din po yun sa puntong pinangarap ko po na magkaroon ng big break. And, pero ang pinakaano ko po nun kasi talaga, kumita. So, kasi laking hirap po tayo. Yeah. So, happy na po ako sa nare-receive ko. Okay. So, yun po. Kasi mas sure yun eh, no? And yun nga po, katulad ng sinabi ko kanina, sobrang minahal ko po yung ginagawa ko. Like, nakikita ko parang ganito lang din po sa Kalingap na nagpapasaya ako ng mga nanonood po sa akin. So, yun po. So may fulfillment. Hindi lang kumikita ng pera, pero Mm. parang nung time na yon natutuwa ka kasi nakapagpasaya ka Opo. ng mga tao. Tsaka, syempre, ang dami kong naging kaibigang mga sikat na artista. Bigay ka Diba? ng few names na medyo familiar sa amin na Mga mga kasama nakabatian ko mo. po. Kasama ko sa mga show, sila Sue Ramirez, Sofia Andres, sila Sanya Lopez, sila Jack Roberto. Makita mo na yung mga yun. Mga Tsaka kasamahan ko po Wow. sila Kenchan. Actually, marami pong mga sumikat na artist na galing sa walang tulugan. So, yun nga po, sayang nga lang po kasi, yun, maagang, hindi ko man lang nakasama na actually, for me, matagal na yun eh. 3 taon ko po nakasama si Tatay Germs. Si Tatay Germs ay parang siya ba yung nakadiscover? Hindi po. Naipakilala ka sa kanya? Tapos, kasi may show po, di ba, si Tatay Germs. So, yun din ang maganda. Kapag may show ka, regular show, na ima-market po kayo ng manager nyo
sa mga fiesta, yun. Siya ba yung nag-approve na makasama ka dun sa show? Actually, yes po. Wow, grabe yun ah. Pero may mga ano din naman po, may mga like may mga managers na rin naman po na malakas na kay tatay. So naipapakita din sa show na yun. So yun po, ang nangyari. Ito pa, share ko lang din po. Alam niyo po ba na ang turing sa amin ni Tatay Germs, anak? Grabe. Anak po talaga. As in, Ramdam mo yun? marami naman din po nakakaalam na yung show po namin is like once a week lang po. Tsaka midnight pa, kaya nga po walang tulugan. Ang hindi ko makakalimutan na kabait ang nasaksihan ko nung time na yun, galing mismo sa bulsa ni Tatay Germs ang binibigay niya pang-alawan sa akin. Ganun po kabait si Tatay Germs. Nakakamiss lang. Ang galing nakakamiss yun ah. Para rin palang si Rab sa Kalingap. Oo. Turing niya, grabe rin. Yung parang, Malapit ko na nga po pas tawagin si Kalingap at Tatay Rob. Joke lang. kasi pag sumama ka sa kanya rin lahat, di ba? Pati, Opo, may similarity po sila. Grabe, Dalawa. no? Matulungin. Yun. Yeah. Yung pinaka right word po na pagiging similarity ni Kalingap Rob kaya matulungin. yeah. Ang galing. Kasi ang dami po natulungan ni Tatay Germs na mga sumikat po, di ba? Na ngayon, kilalang-kilala natin. Yeah. So, yun po. Paano yung story kung yun yung life mo dati, ba't ka ngayon nasa diet? Okay. So, yun nga po. Actually, nung time po na nawala na si Tatay, umuwi na po yung mga shows natin and kinailangan ko na pong mag-work. Okay. So, nung nag-work pa ako nun sa pagkakaalam ko, 1 year pa ako nag-work, more than. Kaso po, ang pinaka-reason po talaga kung bakit bumalik ako dito sa diet, wala akong kasama. Yung lola ko, which is yung mother ko po na kinalakihan ko pong mother, si Mama Ellen po. Mhm. Nag-iisa lang po dito sa Bicol, so kailangan po ng kasama. Pinilit ko talaga umuwi dito kahit may work po ako. Thank God, kasi meron pong slot. Hindi ko alam kasi dati na meron palang sa smart communication po ako nag-work. So, nalaman ko lang na may store ng smart communication dito. Sakto. Yes po. Pero actually, pas 9 months po yung hinintay ko bago malipat Grabe, dito. may Ganun waiting katagal. list, no? So, pinilit ko talaga. And ang pinaka-reason po talaga, si Mama po walang kasama. So, umuwi po ako dito para magkaroon ng kasama si Mama sa bahay. So, dalawa lang kami magkasama. Ngayon. Mm-mm. Wow. Siyempre, nakikilala ka na ngayon. Nababasa mo yung mga comments. Mm-mm. What do most people misunderstand about Mixilog? Yun po. Actually, may mga nababasa na rin naman po ako mga negative comments about sa akin or may mga nababasa po ako like feeling gwapo naman ito. Naku. Yung like wala naman akong ginagawa or ang yabang ko daw po. So, actually nasasaktan po ako dun kasi yung napapanood nila wala naman ako pinakitang kayabangan. Yeah. Pero ginajudge po nila ako na yun, mayabang nga daw po ako. Tapos yung feeling gwapo, siguro po siguro naiintindihan ko yung nasasabihan tayo na feeling gwapo, siguro din po kasi sa pananamit ko. Okay. Siguro na sa mga siguro nasanay lang din ako kasi yun nga, mahilig tayo magsuot Tsaka galing ka dun sa mundo na yun di ba? Sa mga hindi pa din po nakakaalam, ang mga damit ko tumatagal sa akin. So, marami tayong mga sinusuot hanggang ngayon na Noon ba sponsored yun? Galing pa po. So, maalaga po ako sa gamit. Hindi lang sa sapatos, sa pantalon, sa ito. Tumatagal po sa akin. More than 5 years yung iba. Magaganda pa rin po. Ganun po ako, lalo na kapag mga bigay po sa akin, pinapangalagaan ko pong sobra yung mga bagay na binibigay po sa akin. Ganun tayo Which is maganda. Mm. So akala nila baka binibili mo to, Sentiment. baka magastos kang tao. Yung pala, matagal sa yung mga gamit. Opo. Maalaga ka sa gamit. At ngayon na nagagamit mo siya. Tsaka yung mga hindi na uso, tinatabi ko lang yan. Pag hintay ko mag-uso yan, susuotin ko ulit yan. Kasi di ba umiikot lang yung uso Minsan nawawala at bumabalik. Opo. Yun. So, tapos yung mga mahilig po kasi ako mag-sunglasses.
Yan po yung mga may mga collections po kasi ako ng sunglasses. So, Parang si Kalinga Prab din. so yun po, nagja-judge tayo kasi lagi tayo naka-sunglasses kaya siguro nasasabi yung feeling gwapo. Pero marami ka talagang ganun. Hilig ko po talaga. Opo. Hilig ko talagang magsuot ng sunglasses. Isa yan sa mga mga gusto kong kinukulit. Yeah. May napansin ka ba na na pagkakaiba ng bashers ngayon na nakikita mo kahit hindi pa sila marami sa bashers ng time na nag-aartista ka? Noon hindi pa ganun kalakas ang social media di ba? Actually, yes po. Sobrang kasi itong nandito na tayo sa nagba-vlog na tayo, malaya po yung mga tao na labas ng salubin nila, makapag-comment. So, na nababasa natin. Konting maling kibot mo, i-judge po nila. So, para actually sobrang may pagkakahalin tulad pero mas feeling ko mas marami ngayon. Mas marami ngayon. So, ikaw aware ka na kailangan din maging maingat, maging responsible sa influence na meron ka. Opo. Yes po. Aware naman tayo dyan. Pero actually pinapakita ko yung ugali ko kung ano yung nakikita nilang ugali ko, kakulitan ko. Totoo yun. Ganun talaga Ikaw talaga yun. Ako talaga yung nakikita namin sa live, sa off-cam, ikaw yun. Ako talaga yun. Yung nakikita nila the way ko biruin ng mga kaibigan ko. Yeah. Yung mga bulihan po, normal yun sa amin. Yeah. Lalong-lalo na sa F4, na kaming binansagan magkakaibigan na F4, napaka-normal po yung bulihan. F4 amin ang lang po. bansag sa inyo. Si Boss D, Yeah, si Papa Boss D, Jones, Papa si Carl Jones. Janry, and ako po. Si Carl, tsaka ikaw. F4 daw F4 pala to ng Kalingap So yun po. So normal yun, yung pagbubuli, yung pag-joke, and then ikaw talaga yun. Walang halong parang Pero hindi na po, pagpepeke. yung pambubuling yun na like lang naman, asaran, kasi kasama na po yun, asaran lang. Hindi lang naman ako pati sila po. Normal sa amin talaga yun, yung mga batuan na gano'n. Yeah, so para hindi na namin ikaw ma-misunderstood, kung pwede mo i-describe ang sarili mo with 3 different words, ano yung mga gagamitin mong words para kay Kalingap Mikoy? Ako po talaga, alam naman ng mga manonood, I'm a Lola's boy po. Lola's boy. Parang mababait ang mga Lola's boy. Paano pinalaki po kasi ako ng grandparents ko. So, marami na rin naman po nakakaalam na adopted po ako ng grandparents. 2 months old pa lang ako. So, Ang ibig sabihin ng adopted ay hindi ka lumaki with your parents. Kay Lola talaga. Yes po. Product po ako ng teenage pregnancy. 15 and 16 ang parents ko nung lumabas ako sa mundo. And hindi ako pwedeng i-register sa kanila. So, buti na lang may connections po para kasi mahirap that time. Yeah. Kwento lang po nila. So, nasa municipal si lolo ko. And dun, nai-register po ako sa name po nila. Sa name na. Tsaka sa mga hindi po nakakaalam, ang pinaka-nagpalaki po sa akin, nag-alaga, nagpapadede, nag-ehele, and nakakamiss si Papa po. Papa si lolo ko po, asawa ni Mama Helen. Kasi si Mama po nag-work as a teacher po. Naalala ko lang po, sobrang nakakamiss kasi bigla kong naalala yung mga panahon nakakasama ko si Papa. So, yun po. Nasaan si Papa? Nasa Yuda na po. And, Kaya mo namimiss. nawala po si Papa nung after graduation ko ng college. So, hinintay niya lang talaga ako na makatapos. Kasi po, tawag dito, hilig ko po talagang dancing. So, pinapaano po ako. Si Papa, like, dun actually, na-realize ko po lahat yung mga galit ng Papa ko na pinaparamdam sa akin na sinasabi niya, sige, sumayaw ka na lang, huwag ka na mag-aaral, wala kang patutunguhan. May mga meaning po pala yun. So, alam niyo po yun. Gusto lang po talaga akong may mulat na, like, you know what I mean, di ba, Pas?
ano po, Goosebumps nga eh, habang Oo. kinikwento maramdam mo. yung mga ganun na pinagagalitan ako, yung mga pinagsasabihan ako na masasakit. Tapos para sa akin, marirealize mo after na. nung nawala, Tapos ma-appreciate mo rin eh. sayang nga po kasi, buti pero pinipilit ko pa rin naman po maging malakas kasi nandiyan pa rin po si mama. Ang alam ko, mahirap lumaki nang wala yung biological parents. Pero masasabi mo ba na nagampanan nila mama at papa Yes mo, po. lola and Yes. lolo? 2 months pa lang po kasi ako, 2 months old, nasa grandparents na po. Nagkaroon ka ng hatred nung una lang na parang bakit ako na kay Wala. lolo? Kasi naramdaman ko Wala. naman yung love ng magulang sa So maaga mong naintindihan kung Opo. ba't ganun. Parang in-explain ba to sa'yo na parang, uy, kaya ka nasa amin? Hindi naman po, pero hindi ko alam kung paano ako nag-gets eh. Bata pa kasi ako. Kasi lumaki naman po ako na nakikita ko po yung totoong pera. Nakikita mo Yung father ko, tawag ko po sa father ko, nagtaka na ako nung sabi ko, bakit si father, yung totoong father ko, ang tawag ko may kuya ko na lang kasi siya, di ba? So, bakit may Oo papa? nga no, dahil sa lolo. Bakit may papa pa rin? Alvin pa ngayon ng papa ko. So, Papa Alvin ang tawag ko. So, hindi namulat naman po ako na alam kung siya yung father ko. And dinadala din po ako sa mother ko. Mhm. Bira ko nga lang makasama pero kilala ko pa ang mga parents ko. Yun po yung Wow. So, salamat sa pag-share mo ng heart mo. share ko lang din bago ko sagutin yung second Yeah. po. So, ang pinaka namimiss ko po, yung nagtutulog-tulog paggabi, nagtutulog-tulugan ako sa sala. Kukunin ako ng papa ko. Ililipat ako sa kwarto. Sabi. Ang sarap sa pakiramdam. Ayun yung namimiss ko. Kahit malaki na po ako, Yeah. Naalala mo yun. naalala ko po. Tapos yung magaspang po kasi yung kamay ng papa ko kasi syempre masipag magtrabaho. Pag kinakamutan ako kaya hanggang ngayon po talagang gustong-gusto ko nagpapakamot sa likod. Nice. So alam na so yung second po is fragile po. Fragile. Siyempre. Good term. Bakit? Paano? Parang vulnerable ba to? Di Fragile? ba siguro dahil nga po ngayon pa lang di ba Yeah. nakita niyo na po. Malambot Privacy na ang malambot. puso. And sa lahat din po, sa mga kaibigan, sobra po ako Kapag ganyan ba, madali ring masaktan? Mm-mm. Yes po. Kasama na din yung pagiging sensitive ko. Pero syempre, sa mga, depende naman po sa situation. Yeah. And then, pangatlo po sa I'm a lover boy. Lover boy, ginamit na. Ano ibig sabihin yan? Para hindi ka ma-misinterpret pag lover boy. Lover boy ba to ng marami? No, sa family po. Sa family. Sa family. Siyempre, kapag nagmamahal din naman ako, kasama na rin po yun. Siyempre, hindi ko na. So, lola's boy, pero lover boy. Sa family. Sa family. And sa syempre, friends. Sa friends. Alam yan ng mga kaibigan ko, nila Boss D, kung Yeah. paano. Sana naman, Kalingap Jomar, Kalingap Dan, Carl Janry, kahit sinang coach, iba't ibang Yeah, circles. yeah. Alam nyo yan. Love na love ko kayo. Yan. Ayan. Alam nila yan. Tsaka syempre, hindi ko naman po mapagkakailan na nagkaroon din naman tayo ng mga past relationship po. Marami nagtatanong. O dahil ikaw na rin yung nag-open, nandito na tayo. Pag pinag-usapan ng past relationships, may mga lessons ka ba na natutunan sa pagkakamali rin or sa parang mga naging relationships mo in the past na makakatulong sa'yo sa Sobrang- mga susunod? Sobrang dami po, actually. Sobrang dami ko natutunan. And ngayon, dahil nga po natuto na ako, Yeah. sobrang laki ng pagbabago ko. Ang laki na naging pagbabago po ni Mikoy compared to. Siyempre, naging siguro part na din ng kabataan. Yes. So, ibang-iba na po si Mikoy. Hindi na yung katulad ng dati. When it comes to romantic relationships, hindi na rin katulad dati. Yes po. Yes. Alam niyo yan, ng mga kaibigan ko. Na nagbago na. Ay, bago na. Ikaw din ba, tulad ng ibang mga taga-kalingap,
may mga naging struggles ka na rin ba na hindi alam ng tao pero nag-struggle ka sa bagay na yan? Actually, yes po. Like sa personal ko, mga pinagdaanan ko po. Yes, sobrang dami po. Pero Kumbaga parang hindi ka pwedeng sasabihin ng iba na lumaki to na parang sobrang yaman and then walang struggle sa buhay, Actually, binigay na yes sa po. kanya lahat. Actually, ito po, lumaki ako sa, hindi naman po ako na, lumaki po ako sa grandparents and hindi naman po kami mayaman. So si Mama Ellen po yung nagpo-provide sa amin, so teacher po. Yun Wow, po. teacher. So teacher si Mama sa college po. And yung time na yun, hindi pa ganun kalaki ang sweldo ng teacher. And si Papa, farmer. Farmer po. Teacher and farmer. So, naalala ko pa dati, bata pa lang ako magkahiwalay na si Papa yung nagmamanage ng farm. Lupa po yun ng lupa po ng parents ni Nabula ko pa kasi lola ko sa tuhod, mother ni Mama Ellen. Okay. So, si Papa yung Naabutan mo pa? nagmamanage. Si father po yung nagmamanage yan. So, lumaki din po ako sa farm actually. Kaya, sabi niyo, yun yung pagmamalaki ko. Ang dami kong alam pagdating sa like, hanggang ngayon po, when it comes sa planting, naging hilig ko po ang planting, tsaka ang dami nagsasabi, meron daw akong yung, ang tawag na nga dun pas, yung madali ako makapagpabuhay ng mga plants. Yung sa kamay. Hindi ko alam, parang Basta yung powers yun ganun. eh. Gets, siguro alam naman po ng mga viewers yun. I-type niyo po kung anong tawag doon. Nalimutan ko yung term pero ano po. Kala ko plantito lang eh. Kapag nagtatanim po ako. Nabubuhay. Oo. Yung iba kasi parang nagtanim pero after So, yan. So, madali po ako makapagpabuhay ng mga halaman. And nakita na rin naman ng mga viewers po. Like, kapag nagla-live ako, pinapakita ko, pinagmamalaki ko yung mga talim ko. So, yun po. So may natutunan ka sa isang teacher, may natutunan ka sa isang farmer. And Opo. ikaw rin naman, nakaranas ka magsikap para maabot ang... Tsaka alam niyo po ba pa, lumaki po ako tahimik lang po talaga ako, naalala ko ng bata ako, lalo sa school. Nabubuli din po ako kasi tahimik lang ako. And naalala ko sa sobrang pagiging mahiyain ko, parang sa tingin nakita ko po yung sarili ko na mahina ako sa klase. Okay. Kasi sobrang mahihain, takot po. Like, naalala ko, tinuturuan ako ni Mama Ellen, kasi teacher nga po, di ba? Pero kapag recitation na, kahit alam ko yung sagot, natatakot akong mag-release ng hands. Yeah. Kasi, sobrang... So parang meron ka din parang sa self-esteem issues nung time na yun. Ganun po ako nung bata ako. And, parang nagbago lang po ako nung high school na ako, napasama ko, like, kasi nasa higher section po ako ng elementary ako, kaya medyo, anong tawag na nga po doon, kasi matatali, pressure ako kasi Kung pwede lang wag sa higher eh, parang doon ka na lang sa second, yung So, iba nagpapalipat pa nga eh. So, nung time nung naging high school po tayo, napasama, parang doon na yung confidence ko. And, yun, gumaling din naman ako sa klase, nagkaroon ako ng honor, hanggang sa yun. Nalala ko, sinasali pa ako sa pageant. Lumalaban po ako sa mga provincial meet, sa mga beauty pageant. So, mga ginoong. So, na-experience mo rin yan? Yes, naalala ko po. Parang Kalinga Prab din ah. Opo, like yung mga provincial meet, so nananalo po tayo dyan sa mga pageant po. So, parang binabanggit mo, may time na nahihiya ka, pero napaka-talented mo rin eh, lumalabas, di ba? Lahat po nagbago yun kasi dahil din siguro sa mga naging kaibigan ko and Yung mga naniniwala sa'yo. na mga naniniwala sa akin. Yun po. Hindi natin mapipigilan, ina-expect ng marami na ikaw ay magiging part ng love teams. Regardless kung ano ang iniisip ng mga viewers tungkol dyan. Ikaw ba excited? Pinipilit mo ba yung sarili mo? Ina-expect mo ba magiging part ka? At kung magiging part, may pinipili ka na ba na gusto mong maka-love team sa kanila? Actually po, wala po tayong pinipili. Yun naman lagi kong sinasabi, ang pinaka-goal po natin sa makatulong po sa beneficiary. So kahit kanino po, lahat naman ng mga beneficiary ng Kalinga Prab po, deserve na tulungan po. And sabi ko nga, ang dami din kasi sa mga kapag nag-live ako, iba't ibang Oo, sinasabi na eh, no? nila.
So, Ganyan talaga sa Kalingap kapag wala ka pa, ano ka sa iba't ibang mga so, So hindi ka kahit- naman namimili. hindi po ako namimili. And alam niya ni Kalinga Prab po kung para kanino. Kung sino yung mga beneficiary na like ito ni Tito si Nicoy. Kumbaga parang willing ka na tiwala kay Kalingap Prab kung saan si Mikoy. Yes, itiniwala ko kay Kalinga Prab kasi Wow. kilala naman natin na lahat si Kalinga Prab pagdating sa mga ganyang ideas po. So alam na alam ko yan. So na kay Kalinga Prab po, ano siya, wala sa akin. And hindi po tayo magreklamo, hindi po tayo mamimili kahit kanino po. Lahat deserving po. Mikoy, Natulungan. Mixilog, since ang dami na natutunan sa pag-ibig, lagi ko itong tinatanong lalo na pag nagmamature ang isang tao. Si Mikoy ba, dahil sa lahat ng natutunan mo sa pag-ibig, handa ka na ba sa future ng pangmatagalang relasyon? Sa ngayon po, masaya po ako sa mga andyan naman ang mga kaibigan ko. Andyan si Mama. And masasabi ko na kasi kung sakali hindi ko pa pwedeng iwanan si Mama. So tsaka kahit nasa 30s na tayo, feeling ko bata pa ako. Andyan naman yung masaya na. Ramdam mo na bata ka ba? Ramdam mo yan di ba? Pag mga late And bloomer. masaya ako dahil nandiyan naman yung mga kaibigan ko po nakasupport sa atin. So ngayon happy ka sa Hindi, nangyayari hindi- sa life mo? Yes po, and hindi ko hinahanap yan. Kusang darating po yan. Wow. That's Kung good. ibibigay ni God, tatanggapin ko po. Nice. Thank you po. Vlogging naman. Okay. Para sa akin, parang iba ang pag-artista sa sariling pag-vlog. Paano mo may kukumpara yun? Ibang-iba po ang pag-artist sa pag-vlog. Although same po siya na syempre public figure, tama po. Yeah. Eh, Parang influencer, Influencer, public yes. figure. pero ano po, ito kasing vlogging, sarili mong idea. Ikaw mismo mag-iisip eh. Yeah, lahat. Ikaw ang director, Content creator. ikaw ang content creator eh. Kasi kapag artista Ikaw pa nga nag-i-edit eh. Kasi kapag artista ka, meron niyang director, meron niyang editor, meron producer. So, May nag-make up pa, di ba? Ganyan. Ang tanging mo na doon, i-act mo yun eh. Parang bibigyan mo buhay yung mga ginagawa nila, yung mga ideas nila, di ba? So ito, sarili natin lahat. Ang laki ng pagkakaiba. Pero, yun nga, parehong naging Pinangarap mo entertain. rin ba Na? na maging vlogger? Actually, hindi po. Hindi po talaga pas. Nabanggit ko na rin to. Like, 1 year na po akong kaibigan nila, Papa Jones, nila. Grabe, 1 year. Nila Boss D. 1 year na akong kaibigan bago po ako pumasok sa vlogging. Bale, Parang mas naniniwala pa sila na pwede ka. ano po, tawag dito, hindi ko nakita kasi yung sarili ko na mag-vlog eh. Sa pagkakatanda ko, si Kuya Brooks mismo ang naging gano'n sa akin. Tsaka, yun, sabi ni Kuya Brooks sa akin, ganito ang gawin mo, pwede ka maging vlogger, total napapasama ka ng mga kaibigan mo naman. Naisip ko, pwede, doon na ako gumawa ng channel. Pero may channel na ako, pero hindi po ako, wala akong idea. Hindi ako marunong gumawa ng content, hindi ako marunong edit or ganito. Lahat yan, ginay ko ng mga kaibigan ko. Pero pinaka na-inspire ko talaga ako. Yung parang naging buhay decision ko na mag-vlog na rin. Simula nung nakita ko po yung pinaka po nito is yung one time sinama po ako ni Papa Jones sa beneficiary niyo po sa Naga. Umiyak ako nun. Kasi nakita ko yung situation ng family, napakahirap po. So, sobrang na-touch ako nung ngayon. Sabi ko, tapos nung after nun, nung napabahayan na ni Papa John. Si Nanay Nessie, alam ko yun na lang. Nung napabahayan na ni Papa John, sobrang ang sarap, nakaka-proud bilang kaibigan na makita ko yung kaibigan ko na may na-fulfill siyang ganun, may natulungan siyang ganung family. Tapos yung nagsalita yung anak ni Nanay Nessie, sobrang kahit na-video ko si Papa Jones na umiiyak si Papa Jones. Kasi kahit ako pasok na pasok sa puso ko yung... At ito hindi to nakikita normally ng mga viewers no na tayo mismo nakikita natin yung emosyon ng bawat isa kapag
yun po, pasok na pasok sa puso ko yung mga sinabi ng anak ni Nanay Netis na sobrang nakakasalamat. So, sabi ko, doon ako naging yung parang doon ako nakapag-decide. Gusto ko maging katulad ng mga kaibigan ko. So, na-inspire ka. Opo. Hindi siya parang inambisyon, hindi ka nagpilit, hindi ka parang, dahil mga sikat tong kasama ko. Kasi wala naman po talaga ako sa, kasi kung gusto ko po talagang sumikat, sana tinuloy-tuloy ko pa yung pag-artist. Yeah. And sana, Pero this time, parang ang nakita mo is, ito pala yung feeling ng nakakatulong sa... yes po, yun po yung ano natin. So, bali, alam niyo yun kasi, like, hindi naman ako sumasama sa mga kapag nagpa-vlog po sila. Hindi ako sumasama. Pero, although nakikurious ako ano yung mga ginagawa nila, pero hindi po ako sumasama. Nagkataon lang po talaga yun na sumama ako kay, sinama tayo ni Papa Jones. Yeah. Together with yung isa naming friend, and nagpatulong sa amin si Papa Jones na mag-video. Mhm. So, sinabi na isama na ako. Nakita ni Papa Jones sobrang naluluhan na ako sa situation. So, yun na po. Doon ko nakita kung ano yung mundo nila, Yeah. ng mga kaibigan ko. Doon ako na-inspire. At doon mo nasabi na kaya pala, Kaya pala, tsaka yung ginagawa nila. nakaka-proud bilang kaibigan ko na nakaka-proud po na may naging kaibigan ako kagaya nila. Yeah. So, how do you and how would you stay humble and grounded? Lalo na kung parang hindi ka pa lumalabas sa love teams pero parang maingay na yung pangalan mo, medyo nararamdaman namin na hindi lang magiging big three. Actually, nakaka-pressure po yun yung mga nababasa kung pwede ito yung next mapapasama sa Big 3. Okay? Nakaka-pressure pero at the same time, sobra po akong napasaya ng mga nagsasabi ng ganun kasi na-appreciate nila po ako eh. Nakikita nila yung effort ko, nakikita nila yung ginagawa ko. Na-appreciate po ako. And ang sarap mabasa ng mga kapag may nagko-comment sila na nakakatanggal ako ng stress. Nakakatanggal kayo ng stress, nakakatanggal kayo ng pagod. Nakakapasaya. Nakakapasaya kayo. Sobrang sarap sa feeling po. So, So, naging part ka ng buhay ng iba, no? So, hindi ka lang uma-acting, hindi ka lang nagpapa-cute, kundi may part tayo sa buhay ng ibang tao na may impact. Hindi ko na ito patatagalin. Lately, may mga bumabatikos kay Kalinga Prab sa social media. At nakita din natin na pinagtanggol siya ng kapwa niya mga beneficiaries. Ikaw ba sa pagkakilala mo kay Rab at nung nabalitaan mo yon na binabash siya, ano masasabi mo sa bagay isa niya? po ako sa mga nagtanggol. Sabi ko eto, may post tayo dito. Yun. Sinare ko yun. Snapit. Ito. Actually, medyo nainis po ako. Yeah. Kaya siguro gumamit tayo ng mga words na, pero ito, basahin ko na lang. Hindi ka nanonood ng vlog niya kung ganyan masasabi mo. Pinapanood mo lang ata yung mga magaganda. Kasi ang pinupunto ng boses yung magaganda lang daw. Ang tinutulungan. So sinasabi ko, hindi yata siya nanonood kasi hindi niya nakikita yung ibang mga binablog ni Kalinga Prab. So, dami niyang beneficiary, lalo na ang matatanda. Kasi ano po ako sa matatanda eh. Kaya, Lola's boy, di ba? so sabi ko, shut up ka pwede. Di ka nakakatulong, nakakaperwisyo ka pa. Yun talaga sinabi ko kasi talagang, alam mo yung nandyan sila para, hindi nila nakikita yung mga nagawa ni Kalinga Prab po dito sa atin. Ang masama pa, ang masakit pa sa form kababayan pa, yung mga iba nagsishare na nagsasalita ng ganito. Oo, mga taga-daet, Bakit no? kaya po ba nila makapagpabahay ng isang family? Hindi nila naiintindihan po yung ginagawa ni Kalinga. Siguro nagkataon lang po na kasi nagbo-viral yung mga magaganda nga po. Pero hindi nila alam, napakaraming natulog. Pero alam niyo po yung narinig ko yung kung ilan ang napabahayan ng Kalinga po. Yun na nga po yung nagpa-ribbon cutting si Papa. Hundreds. 200 plus. 240 plus. Sabi ko, grabe. In 5 years, ganun karami. Sabi ko. Na hindi budget ng iba or outside. Yeah. So, tapos ganun pa yung mga matatanggap nilang batikos. Parang hindi naman na po tama for me. So, isa po ako sa nagsanggol sa Kalinga po.
sa yung mga times na may mga lumabas na ganyan. And kapag may mga lalabas in the future na ganyan po, same pa rin. Pagtatanggol ko po ang Kalinga. Oo. And ikaw, nakikita mo na si Rob ngayon up close, nakasama ka na niya kanina, plus tuwing sumasama ka na rin sa ibang mga vlog niya. Anong pagkakilala mo kay Rob na hindi alam ng mga tao? Actually po, kasama kanina. So first time ko sumama po kay Kalinga Rob na wala si Boss D, wala si Papa Jones. Okay. So nakabahan ka? Wala na eh. Nakita ko kung gaano kabuting tao ni Kalinga Rob. Nakita ko mabilis gumaan yung loob ko. Kasi noong una, nakakasama mo sila, so parang syempre may barkada kang kasama. Hindi ako tinignan ni Kalinga Rob na like bagong nakakasama. Nakakatuwa nga po kasi alam niyo po yun na uy Michael, lagi niya po akong kinakausap. So napaka-palakaibigan ko ni Kalinga Rob. So hindi po ako nakaramdam like na hiya or sobrang naging Actually, kanina nga po na may mga kulitan off-cam kasi pareho kami madaldal ni Kalinga Rob. Yun, doon kami nagkasundo. So madalas kami magkwentuhan. So ang dami mga times na, grabe, ganito pala yung mga pinagdaanan mo. May mga papuri, may mga So ang sarap lang po sa feeling na Mabait, no? sobrang bait. Sobrang bait po. Doon ko nakilaan. On cam and off cam yan, di ba? Tsaka yung kulit, yun ang yun yung... Mas makikilala mo pa nga siya sa off cam eh, di ba? Totoo. May similarity sila ng beshi natin na Boss D. Magpinsan Siyempre, sila. magpinsan talaga yung dalawa eh. May similarity po ang magpinsan. Ang babayet, di ba? Bukod sa mabait, yung kulit talaga, andyan yung kulit. Hindi mawawala. Maraming salamat, Mikoy, sa time mo. Salamat din po, Pas. Alam ko nakakapagod yung maghapon nyo na, pero dahil may pagkakataon. It's my pleasure, but it's a pressure. Joke na, hindi po ako na-pressure kasi iba po kayo kausap, napakagaan po kausap, Pas. And nung una tayo nagkita kasi nung sumayaw kayo dito, yung first night na yun. TikTok. Tapos bago ka nun, tapos ang bilis nating magkausap kagad no. Nakapag-usap na tayo kagad nun sa labas pa lang. At ang sabi ko, nababaitan ako dito kagad. So, yeah. How can we support you at yung mission mo sa Kalingap? I-promote mo na dito. Go. Gusto ko makita sa mga lang. hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po. So ngayon, gamit pa din natin yung dati po nating Mixilog. name sa ating channel, Mixilog. Miksilog po. Mixilog po. And sa mga hindi pa po please subscribe po. Yeah, subscribe natin para makita natin parang ang bilis na yung ibang tao nahihirapan sa 1,000 subscribers. Pero pag sa Kalingap, Yun, totoo. Saka sobrang napaka-support. Ibang-iba ang community ng Kalingap. Napaka-supportive nila. hindi sila namimili lang na parang dito lang ako magsusupport. Pero pag may gusto silang supportahan, nandyan sila. Totoo po. Napaka-supportive po nila. Sobrang salamat po. Salamat sa time mo, Mixilog, at kita-kita pa rin naman tayo. God bless sa iyong pagiging part ng Kalingap. Salamat po. Please Subscribe! YouTuber. Salamat po sa inyo. Thank you.